tinatanong ko po, kailangan ko ba talaga maranasan ito? Kailangan ba talaga? Sabi ko, bakit ako pa? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Blessing para kay Aimee at Jojomar ang kanilang unika iha na si Angel Destiny. Hanggang sa nasubok ang kanyang pananampalataya noong May 2022. Dumating po yung time na hindi ko na matiis yung sakit. Pati nagiging madalas yung pananakit ng aking ulo. Hindi ko na matiis yung sakit na nahihilo na ako. Minabuting magpa-check up ni Aimee sa doktor. Nakita sa ultrasound na may bukol sa kanyang kaliwa at kanang ovaries. Dahil sa laki nito, payo ng doktor ang agarang operasyon. Noong una po, hindi ako naniniwala. Hindi ko kine-claim na mayroon akong ganun sakit. Sabi ko sa sarili ko nun, hindi ito totoo. Kaya sabi ko sa asawa ko, lumabas na tayo dito sa ospital at gusto kong magpa-second opinion. Kasama ang kanyang nanay, nakumpirma ni Aimee sa ikalawang doktor na may bukol sa kanyang ovaries at kailangan itong matanggal maging ang kanyang matres. Sinabi po sa akin ng doktor ko na hindi na ako maaari pang magkaanak. Sobrang sakit po sa pakiramdam ko. Kasi bilang babae po, gusto ko pa rin naman po magkaanak. June 2022, naoperahan si Aimee. Tinanggap ko po sa sarili ko na siguro po may purpose si Lord sa buhay ko kung bakit isang bata lang ang binigay niya sa akin. Bilang babae na wala na akong ovary, wala na akong matres. Kasi 30 years old lang ako na naranasan ko na yung menopause po. Makalipas ang isang buwan, panibagong suliranin ang kinaharap ni Aimee. Sobra na po akong umiyak nung time na yun. Kailangan ko pala mag-chemotherapy. Hindi ako makapaniwala na mayroon akong cancer. Iniisip ko na po anong mangyayari sa akin sa chemotherapy. Pinabayaan na ba ako ni Lord? Ano po pakiramdam ko? Pinabayaan mo na ba ako, Lord? 6 na sessions ng chemotherapy ang kinailangan ni Aimee. Ngunit 4 lang ang natapos niya dahil sa pinansyal na pangangailangan. Hindi ko maintindihan. Sobra akong natatakot, sobra akong nababalisa, sobra yung pagka-depress ko. Tinanong ko po si Lord, Lord, bakit kailangan ko maranasan ito? Tinanong ko po siya ng time na yun. Bakit kailangan ko maranasan ito? Bakit kailangan ko maghirap sa ganitong sitwasyon po? Pero nung time po na yun na sobra na po yung pagka-depress ko, hindi na po ako nakakainom ng gamot. Sa gitna ng mga agam-agam at takot sa kanyang puso, nasumpungan ni Aimee ang programang The 700 Club Asia. Nung nakita ko po sa YouTube po yung story po ni Miss Kata Inocencio, pinanood ko yung kung paano po siya tinulungan ni Lord. Habang pinapanood ko po ito, doon pa lang po sa pagbanggit ni Miss Kata na Jesus Christ bigger than cancer. He is my VC. Kaya nung narinig ko po ito, lumakas po yung aking loob po. Sabi ko sa sarili ko, yes, mas malakas si Lord, mas malakas si Jesus. Sakit lang ito, Diyos siya. Sa panahon ding ito, naging sandigan ni Aimee ang salita ng Diyos. Sabi ko po kay Lord, Lord, sabihin niyo lang po, gagaling ako, gagaling ako. Lord, gusto ko po, Lord, napagaling niyo po ako. Kayo lang po makakapagpagaling sa akin. Nabasa ko po sa 2 Kings 25, sabi niya po sa akin, narinig ko yung panalangin mo, nakita ko yung mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Praise God po, nung nabasa ko po, ito pinanghawakan ko po, ito, nasabi po ni Lord na pagagalingin niya ako. Pinatunayan ng Diyos ang pangako niya kay Aimee. Isang magandang balita ang kanyang natanggap noong November 2023. Congratulations, hindi mo na kailangan mag-chemotherapy. You're cancer-free. Sabi ko po, talaga po, Doc. Sabi ko sa kanya, hindi ko po kailangan ng chemotherapy. Sabi niya, yes, ikaw ay magaling na. Hindi chemotherapy ang makakapagpagaling sa akin kung hindi si Lord. Miracle po siya sa aking buhay. Sabi ko nga po sa sarili ko nun, Lord, hindi kita makikilala ng lubusan kung hindi ako nagkaroon ng sakit, kung hindi mo inalaw sa akin yung cancer. Inalaw po niya na masaktan at mahirapan ako para mahayag po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Sa bagong simula ng ikalawang buhay ni Aimee, bitbit niya ang mahalagang aral at inspirasyon mula sa The 700 Club Asia. Nagpapasalamat po ako sa CBN Asia, sa The 700 Club Asia na ginamit itong show na ito para mapalakas ang aking loob na nagbigay ng comfort at pag-asa sa akin. Tinuro niya sa akin na sa kanya lang ako lalapit, sa kanya lang ako kumapit.